Unang naglabas ng opisyal na pahayag ang Rimando Law Office, ang legal counsel ni Vince Jimenez, kaugnay ng social media post na kumalat at naging paksa ng malawakang diskusyon sa publiko. Ayon sa pahayag, ang naturang post ay inilabas sa panahong si Jimenez ay dumaraan sa isang emosyonal na pagsubok na may kaugnayan sa isang pribadong usapin sa kanyang personal na buhay. Sinabi ng Rimando Law Office na ang nilalaman ng post ay sumasalamin lamang sa pansariling pananaw at karanasan ni Vince Jimenez batay sa kanyang pagkaunawa sa mga pangyayari noong mga oras na iyon. Binigyang diin ng legal counsel na ang post ay hindi ginawa na may layuning manira ng reputasyon o magbigay ng masamang paratang laban sa sinuman. Nilinaw rin na ang mensahe ay ipinahayag sa mabuting loob at walang masamang hangarin. Ayon pa sa opisyal na pahayag, ang post ay hindi isang aksyon na idinisenyo upang mag-udyok ng galit ng publiko o magdulot ng anumang away. Sa halip, ito raw ay isang hindi napigilang pagpapahayag ng damdamin bilang tugon sa isang pribadong sitwasyon. Idinagdag ng Rimando Law Office na matapos ang insidente, pinili na ni Vince Jimenez na umiwas muna sa patuloy na pampublikong talakayan at humihiling ng paggalang sa kanyang privacy sa mga susunod na araw. Nilinaw rin ng legal counsel na ang lahat ng opisyal na komunikasyon at katanungan kaugnay ng isyu ay dapat idaan lamang sa kanilang tanggapan upang mapanatili ang maayos na proseso at maiwasan ang karagdagang hindi pagkakaunawaan. Kasunod ng paglabas ng opisyal na pahayag, muling naging aktibo ang talakayan sa social media. Ang viral na post ni Vince Jimenez na naglalaman ng screenshots at video kaugnay ng kanyang personal na karanasan sa relasyon ay mabilis na umani ng milyon-milyong views at libu-libong reaksyon. Maraming netizen ang nagbigay ng kanilang opinyon, habang ang iba naman ay nagpahayag ng suporta at pag-unawa sa kanyang sitwasyon. Kasabay nito, napunta rin sa sentro ng usapan ang Facebook page na Philippine Jurisprudence Official na kilala sa pagbibigay ng legal na paliwanag sa mga napapanahong isyu. Sa isang post, sinabi ng page na ang ilang kilos na ipinakita sa viral video ay maaaring may kaugnayan sa umiiral na mga batas, partikular sa usapin ng privacy at personal na impormasyon. Ipinaliwanag nila na ang hindi autorisadong pagkuha at pagpapalaganap ng private data ay maaaring saklaw ng mga regulasyong nagpoprotekta sa karapatan ng isang individual. Gayunpaman, maraming netizen ang tumutol sa interpretasyong ito. Sinabi ng ilan na ang screenshots ay ibinigay umano ng isang third party at hindi lihim na kinuha. May mga nagpahayag ng pagkadismaya at nagsabing dapat mas maging maingat ang page sa pagbibigay ng legal na opinyon, lalo na kung sensitibo ang usapin at may personal na pinagmulan. Sa mga oras na ito, wala pang bagong pahayag ang Philippine Jurisprudence Official kaugnay ng mga reaksyon ng publiko. Anyway, mga kapupong, ipinapakita ng mga pangyayaring ito kung paano ang isang personal na karanasan kapag naibahagi sa social media ay maaaring maging sentro ng pambansang diskusyon. Ipinapakita rin ito ang kahalagahan ng maingat na komunikasyon at responsableng aksyon sa social media, lalo na sa panahon kung saan mabilis kumalat ang impormasyon at opinyon ng publiko. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapupong ngayon sa inyong palagay ay sino ba talaga ang mali sa pangyaring yan? Sa mga oras na ibinahagi ni Undersecretary Maria Catalina Cabral ng Department of Public Works and Highways ang ilang dokumento kaugnay ng budget sa ilang mambabatas noong unang bahagi ng taon, nagsimula ang sunod-sunod na pangyayari na umani ng malawak na atensyon mula sa pamahalaan at publiko. Isa sa mga unang nagsalita tungkol sa mga dokumentong ito ay si Representative Leandro Leviste na nagpahayag na natanggap niya ang tinaguriang Cabral Files noong unang linggo ng September. Ayon kay Leviste, naglalaman ang mga dokumento ng detalyadong talaan ng mga pondong inilaan para sa mga infrastructure projects sa iba't ibang distrito sa buong bansa. Ibinahagi ni Leviste ang buod ng mga dokumento sa social media at sa mga organisasyon ng balita upang makita ng publiko kung paano inihahanda at inaayos ang pondo para sa mga proyekto ng pamahalaan. Sinabi niya na ang mga dokumento ay nagpapakita ng tinatawag na allocable funds na maaaring italaga sa mga proyekto sa bawat distrito. Ayon sa kanyang paliwanag, ang kabuuang halaga ng mga pondong ito ay umabot sa 401 bilyong piso. Kapag isinama ang iba pang bahagi ng budget, sinabi niyang lumampas ito sa 1 trilyong piso sa ilalim ng National Budget Law para sa susunod na taon.
Sinabi rin ni Leviste na layunin ng pagbubunyag ng mga dokumento na mabigyan ng malinaw na larawan ng publiko kung paano binubuo ang budget para sa public works. Binigyang diin niya na ang mga halagang nakasaad ay para sa mga proyekto at hindi personal na pakinabang ng sinuman. Ang pagbabahagi ng impormasyon, ayon sa kanya, ay isang aksyon tungo sa mas malinaw na usapan tungkol sa paggamit ng pondo ng bayan. Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon mula sa mga opisyal ng pamahalaan matapos mailabas ang buod ng Cabral Files. May mga nagpahayag ng suporta sa mas bukas na talakayan tungkol sa budget, habang ang iba naman ay nagtanong kung paano eksaktong naitatala at naipapamahagi ang mga pondo. Sa kabila nito, nanindigan si Leviste na mahalaga ang ganitong aksyon upang mapalakas ang tiwala ng publiko at masuri ng maayos ang mga proseso sa loob ng ahensya. Mas lalong naging sentro ng usapan ang issue nang matagpuan si Cabral na wala ng malay sa isang bahagi ng kalsada sa Benguet noong kalagitnaan ng Disyembre. Ayon sa mga ulat, huminto ang sinasakyan niyang sasakyan sa Cannon Road matapos siyang bumaba sandali. Sa mga oras na bumalik ang kanyang driver, wala na siya sa lugar. Kalaunan, natagpuan siya sa isang malalim na bahagi ng Cannon Road malapit sa kalsada at kinumpirma ng mga awtoridad ang kanyang pagkasawi. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, may mga forensic expert na nagsuri sa mga unang aksyon ng mga awtoridad. Sinabi ng isang eksperto na may mga kakulangan sa paunang proseso ng investigasyon, lalo na sa paghawak ng ebidensya at sa pagsunod sa tamang protocol sa lugar ng insidente. Isa sa mga binigyang pansin ay ang agarang pagbibigay ng ilang personal na gamit sa pamilya bago maisailalim sa masusing pagsusuri. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ang mga device tulad ng mobile phone ay maaaring maglaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga huling galaw ni Cabral. Dahil dito, nagsagawa ng karagdagang aksyon ang mga awtoridad upang matiyak na masusunod ang tamang proseso at makakalap ng kumpletong impormasyon. Kasama rin sa patuloy na investigasyon ang pakikipag-usap sa mga taong huling nakasama ni Cabral, kabilang ang kanyang driver. Sinabi ng mga opisyal na maaaring gumamit ng karagdagang paraan tulad ng polygraph test upang mas maunawaan ang mga pahayag ng mga saksi, bagamat nilinaw nilang hindi ito formal na ebidensya. Sa kabuuan, ang pinagsamang usapin ng Cabral Files at ang hindi inaasahang pagkawala ni Cabral ay nagbukas ng mas malawak na diskusyon tungkol sa transparency, tamang aksyon ng mga institusyon at ang kahalagahan ng maingat at maayos na proseso. Patuloy ang pangako ng mga mambabatas at awtoridad na linawin ang lahat ng detalye para sa kapakanan ng publiko at sa pagbibigay ng respeto sa mga taong sangkot. Well, mga kapopong, nanguna sa ulat ng mga awtoridad ang resulta ng toxicology examination na isinagawa sa katawan ni Maria Catalina Cathy Cabral, kung saan natukoy ang presensya ng isang antidepressant na gamot na kilala bilang citalopram. Ayon sa Philippine National Police, ang naturang sangkap ay karaniwang inireresita sa mga individual na dumaranas ng matinding stress, anxiety o iba pang emotional challenges. Nilinaw ng mga opisyal na ang pagkakatuklas ng gamot ay hindi agad nangangahulugan ng anumang konklusyon, kundi bahagi lamang ng mas malawak na pagsusuri sa kanyang kalagayan bago ang insidente. Isinagawa ang autopsy at karagdagang laboratory tests upang masuri ang pisikal na kondisyon ni Cabral. Sa paunang findings, walang natukoy na malubhang karamdaman sa kanyang mga pangunahing organs. Sinabi ng mga medical examiner na ang mga pinsalang nakita ay naaayon sa isang malakas na pagbagsak mula sa mataas na lugar. Wala ring palatandaan ng anumang foul play batay sa pisikal na ebidensya. Ipinaliwanag ni Interior Secretary John Vic Remulla na mahalagang tingnan ang presensya ng antidepressant sa mas malawak na konteksto. Sinabi niya na maraming individual ang umiinom ng ganitong uri ng gamot bilang bahagi ng regular na gamutan at hindi ito dapat agad bigyang kahulugan. Gayunpaman, ayon sa kanya, patuloy pa ring sinusuri ng mga investigador ang lahat ng aspeto ng kaso upang makabuo ng malinaw na larawan ng mga pangyayari. Natagpuan si Cabral na hindi na tumutugon sa isang bahagi ng kabundukan sa Cannon Road. Sa mga oras na isinasagawa ang paghahanap, natuklasan ang kanyang mga katawan sa isang malalim na lugar malapit sa ilog. Ilang oras matapos siyang huling makita ng kanyang driver na si Ricardo Hernandez. Ayon sa salaysay ng driver, nagmamaneho sila mula Maynila patungong Hilaga nang hilingin ni Cabral na huminto sa isang bahagi ng Cannon Road
malapit sa Camp 4 upang makapagpahinga at namnamin ang tanawin. Pagkatapos umalis ng driver upang maghintay sa ibang lugar, bumalik siya makalipas ang ilang sandali, ngunit hindi na niya makita si Cabral. Agad niyang inireport ang pangyayari sa mga awtoridad. Sa kasalukuyan, itinuturing na kooperatibo si Hernandez at nilinaw ng pamahalaan na wala siyang direktang kinalaman sa nangyari. Bagamat patuloy pa ring sinusuri ang kanyang mga aksyon bago at pagkatapos ng insidente. Isang larawang kumalat online ang nagpakita kay Cabral na nakaupo sa isang roadside barrier na may kasamang driver. Ayon kay Remulla, ang larawang ito ay kuha sa isang karaniwang oras at hindi nagpapakita ng anumang senyales ng tensyon. Sinabi rin niya na sa panahong iyon ay may usapan umano tungkol sa personal na tulong na nais ibigay ni Cabral sa kanyang driver. Nagbigay rin ng pahayag si Remulla ukol sa asawa ni Cabral na si Cesar Cabral na napansin ng mga investigador na tila kalmado sa oras ng pagkilala sa mga katawan ni Cady. Sinabi ng kalihim na ang ganitong reaksyon ay nagbibigay ng ilang tanong, subalit wala pang matibay na basehan upang magbigay ng interpretasyon. Sa una ay may pag-aalinlangan ang pamilya sa pagsasagawa ng autopsy, ngunit kalaunan ay pumayag din bilang bahagi ng paghahanap ng kasagutan. Kinuha rin ng mga awtoridad ang ilang personal na kagamitan ni Cabral, kabilang ang kanyang mga digital records at device. Mayroon ding mga CCTV footage na patuloy na sinusuri upang mabuo ang kumpletong timeline ng kanyang mga huling oras. Bilang former official ng pamahalaan, si Cabral ay nasangkot sa mga pagsusuri hinggil sa ilang proyektong pang-imprastruktura na may mga isyong teknikal. Dahil dito, tiniyak ng mga awtoridad na magiging masinsin at fair ang lahat ng aksyon sa investigasyon upang mabigyan ng malinaw na paliwanag ang publiko tungkol sa mga pangyayaring humantong sa kanyang biglaang pagkawala. Sa mga nagdaang araw mga kapupong, muling nabaling ang atensyon ng publiko sa ilang magkakaugnay na kwento na kinasasangkutan ng pagkawala, mga tanong na walang agarang sagot at ang mabilis na pagkalat ng haka-haka sa social media. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito kung gaano kabilis mabuo ang mga maling akala kapag kulang ang malinaw na impormasyon. Sa Quezon City, patuloy ang pag-aalala sa pagkawala ng missing bride na si Shera De Juan, isang dalagang ilang araw na lamang sana ay ikakasal sa kanyang kasintahang si Mark Reyes. Noong ika-10 ng Disyembre, umalis si Shera ng kanilang bahay upang bumili umano ng sapatos para sa kanilang nalalapit na kasal. Naiwan ang kanyang cellphone na naka-charge at hindi na siya muling nakauwi. Ayon sa mga kuha ng CCTV, huling nakita si Shera na naglalakad mag-isa sa bahagi ng Fairview noong hapon ng araw na iyon. Kasabay ng pagkalat ng balita tungkol sa kanyang pagkawala, umusbong ang iba't ibang haka-haka sa social media. Isa sa mga pinakapinag-usapan ay ang aligasyong ginagamit umano ang kaso ni Shera upang pagtakpan ang sitwasyon ng dating opisyal ng gobyerno na si Maria Catalina Cathy Cabral, na ayon sa mga post ay nagtatago mula sa mga isyong kinahaharap niya. Gayunman, batay sa masusing pagsasaliksik at sa mga opisyal na record, walang ebidensyang sumusuporta sa ganitong pahayag. Nilinaw ng mga awtoridad na walang koneksyon ang dalawang kaso at magkaibang pangyayari ang mga ito. Paulit-ulit na pinaalalahanan ng mga opisyal ang publiko na mag-ingat sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Sa pagpapatuloy ng investigasyon sa pagkawala ni Shera, sinuri ng pulisya ang kanyang mga huling galaw at online activity. May mga unang pahayag na nagsasabing maaaring dumaranas siya ng emotional stress. Mariing itinanggi ito ng kanyang ama at sinabi niyang walang problema sa pera ang kanilang pamilya. Ayon sa kanya, nakahanda na ang gastusin para sa kasal at may plano na rin para sa kanilang magiging tirahan. Sinabi rin ni Mark Reyes na masaya at puno ng pag-asa si Shera bago siya mawala. Bagamat itinuturing siyang person of interest, ipinaliwanag ng mga awtoridad na bahagi lamang ito ng normal na proseso at hindi nangangahulugang may pananagutan siya. Nag-alok ang pamilya ng pabuya para sa anumang impormasyong makatutulong sa paghahanap kay Shera, kasabay ng patuloy na aksyon ng mga awtoridad sa pagsunod sa mga lead. Samantala, nananatili ring laman ng balita ang kaso ni Cathy Cabral, isang dating opisyal ng pamahalaan na natagpuang walang buhay sa Cannon Road sa Benguet. Dahil sa kanyang dating posisyon at papel sa mga malalaking proyekto, agad itong naging sentro ng pansin. Ayon sa medical findings, ang kanyang mga pinsala ay tugma sa isang malubhang pagkahulog sa liblib na lugar. Nilinaw ng mga opisyal na walang indikasyon ng direktang sangkot ang kanyang driver
matapos ang investigasyon. Gayunpaman sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na may ilang kilos at pahayag ang asawa ni Cathy na nararapat pang suriin, bagamat wala pang konklusyon hinggil dito. Patuloy ang pagsusuri sa mga electronic data upang mabuo ang mas malinaw na larawan ng mga huling oras ni Cathy. Ang mga kasong ito mga kapupong ay nagpapaalala sa isang mas lumang kwento, ang kay Maria Lourdes de Guzman na minsang nakilala dahil sa kanyang kakayahang maglaho at magbalik sa ilalim ng ibang identity. Sa kabila ng pagbabago ng anyo at paggamit ng iba't ibang pangalan na patunayang hindi kayang burahin ng panlabas na pagbabago ang katotohanan. Anyway mga kapupong, ipinapakita ng mga kwentong ito na ang pagkawala ay maaaring magmula sa iba't ibang dahilan. Sa gitna ng ingay ng social media, nananatiling mahalaga ang maingat na pagsisiyasat, tamang aksyon at responsableng pagbabahagi ng impormasyon upang mapalapit sa katotohanan. Pero ang malaking tanong mga kapupong ano sa tingin nyo ang tunay na nangyari sa mga yan? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section? Si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ay naging sentro ng pambansang usapan matapos niyang ihayag na hawak niya ang mahahalagang dokumento ng pamahalaan na nagmula kay dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay Leviste, ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng detalyadong listahan ng mga pangalan ng mga individual at grupo na may kaugnayan sa paglalagay ng pondo para sa iba't ibang infrastructure projects sa buong bansa. Kasama umano rito, hindi lamang ang ilang mambabatas, kundi pati na rin ang mga opisyal mula sa executive branch at ilang pribadong individual. Sinabi ni Leviste na personal na ibinigay sa kanya ni Cabral ang mga dokumento noong Setyembre matapos umanong makatanggap ng pahintulot mula kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Layunin umano ng pagbibigay ng mga papeles ang pagsusulong ng transparency sa pamahalaan. Mula noon lumakas ang panawagan ng publiko na ilabas ang mga dokumento upang malinawan ang issue hinggil sa paggamit ng pondo ng bayan. Ayon kay Leviste, handa siyang ilabas sa publiko ang mga file kung papayag si Secretary Dizon na gawin ito sa tamang paraan. Giit niya, mas mainam na manggaling mismo sa Department of Public Works and Highways ang opisyal na aksyon upang masigurong maayos at wasto ang proseso. Batay sa nilalaman ng mga dokumento, sinasabing nakasaad doon ang mga pangalan ng mga taong nasa likod ng maraming infrastructure projects, kabilang ang flood control at iba pang public works. Sinabi ni Leviste na mas malawak ang saklaw ng listahan kaysa sa inaakala ng marami dahil kabilang dito ang ilang cabinet secretaries, mga undersecretary mula sa iba't ibang ahensya at maging mga individual na wala sa gobyerno. Upang masiguro ang tamang paggamit ng impormasyon, ibinahagi ni Leviste ang mga dokumento sa Independent Commission for Infrastructure at sa Office of the Ombudsman. Sa mga oras na ipinakita niya ang mga file sa ICI noong Nobyembre, sinabi ng komisyon na maaaring makatulong ang mga ito sa kanilang patuloy na pagsusuri. Kalaunan, noong Nobyembre 26, ipinakita rin niya ang mga dokumento sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng kanyang aksyon para sa pananagutan. Ipinaliwanag ni Leviste na hindi pa niya agad inilalabas sa publiko ang mga dokumento dahil nais niyang maiwasan ang anumang posibleng pagkaantala sa mga opisyal na proseso at sa kanyang tungkulin bilang mambabatas. Aniya, mas makabubuting magkaroon muna ng malinaw na aksyon mula sa DPWH bago tuluyang isapubliko ang lahat ng detalye. Naging mas mabigat ang usapin matapos ang hindi inaasahang pagpanaw ni Cabral noong isang araw. Ayon sa mga ulat, siya ay nagtamo ng malubhang pinsala matapos ang isang insidente sa isang liblib na lugar sa Benguet. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga awtoridad upang malinawan ang mga pangyayari. Ang kanyang pagpanaw ay nagbigay diin sa panawagan ng publiko para sa transparency at masusing pagsusuri sa mga dokumentong kanyang iniwan. Sinabi ni Leandro na ang mga impormasyong nasa file ay may malalim na implikasyon sa paraan ng pamamahala ng pondo para sa infrastructure projects. Aniya, mahalagang malaman ng publiko kung sino ang may impluwensya sa pagdedesisyon kung saan napupunta ang malaking bahagi ng pondo ng bayan. Samantala, tumugon naman si Secretary Dizon sa mga issue at itinanggi ang ilang paratang laban sa kanyang ahensya. Ayon sa kanya, patuloy na sumusunod ang DPWH sa tamang proseso at nananatiling open sa pagsusuri ng mga kaukulang institusyon.
Anyway, mga kapupong nananatiling nakatuon ang usapan sa panawagan ni Leviste para sa transparency at sa desisyon kung kailan at paano ilalabas ang mga dokumento ni Cabral. Ang susunod na aksyon ay inaasahang magmumula sa Department of Public Works and Highways, isang hakbang na mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng publiko at ang integridad ng mga institusyon ng